Maayo gid nga adlaw liwat mga utod sa Ginoo kag kaupod nga manug pangabudlay. Sorry na kung gisa daw nagapitla ako, no. Ginakalipay ko gid nga makahatag sang programa nga ni The Preacher's Notes kag ara kita sa lesson 28 by God's grace, no. Ginatun-an naton ang Book of Hebrews subong kay magatuon kita dira sang right division, no. Siguro ang ibang si Pastor White hindi magtuon sang sugod dalin dayon sa Romans to Philemon, no? Kay man may problema ang Book of Hebrews sa madamo nga naga-rightly divide. Di sila magpati sa King James Bible, no? Gamba sila ang King James Bible namon perfect ni nga Bible, wala ni sang sala. And then when you ask them ang Book of Hebrews, sinong writer? Hindi nagsala ng King James, hindi si Paul ang nagsulat sila. Kabati gani ko sang isa ka missionary one time siling sang isa. Pila ka books ang ginsulat ni Apostol Pablo sa New Testament. And then nagsabat ang isa 13. Siling niya very good. Sili ko nga nag-3 hindi bad number man na ang 13. Ha? Kay man hindi nila gusto nga i-intra nga si Apostol Pablo amo ang ginpasulat sang Dios sang Book of Hebrews. Of course, siyang pinaka-qualified at that time. Sa sina nga panahon, siyang nakabalo sang misteryo sang Dios. Kag siyempre lain man ang mensahe sang Dios sa Book of Hebrews. Pero kung questionon mo na ang authorship o kung ang writer sang Book of Hebrews, da pareho lang agahambal ka nga na failure ang Dios sa pag-inspired kag preserve sang iya nga pulong. Gintunan nato na yesterday nga ang King James Bible hindi lamang nga preserved Word of God, contradictory sa ginatudlo sang mga mataas naton nga mga high-ranking nga mga so-called nga mga pastor nga kuno ang King James Bible preserved na siya pero hindi na siya inspired. Nagsala ka mo. 2 Timothy 3:15, ginambal ni Paul kay Timothy, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Kagang Scripture nga nabalaan ni Timothy, hindi ito original. Okay? So sala naman siya kang ang original lang gin-inspired. And then siya ni Paul, all Scripture, atong Holy Scripture sa verse 15, is present tense, given by inspiration of God. So ang King James Bible, hindi lang siya preserved, inspired Word of God. Kung hindi nyo na mabaton, so be it mga utod ko. Tandaan naton siling ko yesterday, nga ang programa sang dispensational timeline, no, may dispensation of innocence, conscience, a dispensation of promise, law, may ara pa da nga transitional kuno nga division among Book of Acts, and then grace, and then tribulation, and then kingdom. No? Kag subong niya ang focus lang gid amo ang kay Apostle Paul ang redemption program sang mahal nga Dios, which is good, no? Nami na nga nagatuon kita parte sa programa sang kaluwasan, no? Kay pinaka-importante na. Pero mga utod ko hindi naton pagkalimtan ang kingdom program man sang aton mahal nga Dios. Tandaan naton nga mas highlight sa Dios siya ang iya nga paghari. Ang hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Well, more on that sa study later on, no? Ara kita subong sa grace period, no? So tandaan naton ang katutom kag kaayo sang mahal nga Dios, no? So let us learn what the scripture says about the Apostle Paul. Sino bala si Apostle Paul? Romans chapter 15 ang Bible nagasiling, we are to follow the Apostle Paul. Klaro na sa Bible. Siling niya, nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind because of the grace that is given to me. Tungod sang grasya nga ginhatag sa akon kay Paul, to me, of God, ang Diyos naghatag, siling niya, that I should be the minister, notice this, of Jesus Christ to the Gentiles. So sino si Paul? Siya mo ang ministro ni Lord Jesus Christ, ang aton Diyos para sa mga hintel. Ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable
being sanctified by the Holy Ghost. Doon duman yung previous lesson naton nga siling sa Ginoo, hindi ka mo maglakat sa dalanon sang mga hintil kundi sa panimalay lang sang Israel. Now, tungod sang pagpatig-a kag pag-reject sang Israel sang ila Messiah, the Lord Jesus Christ, He came unto His own, Israel, but His own receive Him not. Nagliso man ang Dios nga masulod na sa programa ang mga hintil. Of course, wala man madula sa programa ang mga Hudyo. Siling ganin ni Paul, that I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. Desire ni Paul nga ang taga-Israel man masave. So ang gospel nagabot to the Jew first, and also to the Greek sa aton man nga mga hintil. So klaro si Apostol Pablo, klaron ta, hindi lang siya ministro para sa mga hintil. He is the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Na karon klamang kuton ta kamo. Sinong may handom nga maluwas ang mga hintil? Kung magambal ang Bible that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, then si Apostle Paul nag-obey lang sang calling nga maglabot siya sa mga hindi Hudyo. Pero ang kamatuoran nga siya ministro ni Jesus Christ nga gina-emphasize ginanakon mga kaabyanan. Kay man sala po nga statement nga masiling kita nga lain ang doktrina ni Jesus Christ kag lain kay Paul. Wow naman mga utod ko. Daw pareho lang na nga nagasiling ka nga si Jesus Christ Baptist kay ginbaptize siya ni John the Baptist. Kalukuhan man ina. Ina lang ginaduso mo ang kamatuoran para lang nga mag-uyon sa imo doktrina. That is wrong. Paul is the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Kung sa iyo pa kung magambal ako nga ako si Pedro, no? Ministro ako ni Winston White para labuton ang mga pamilya Lopez. Sino ang tudtod nga nagahandom nga masave ang mga illustration lang ang Lopez? It is not Peter, kundi ako nga naghambal siya. The same case. Si Paul is the minister of Jesus Christ to the Gentiles, not to the Jew. Hindi matuod na. Ang Jew kay ang church subong, body of Christ, neither Jew or Gentiles na pag-Jew ka, kag nag-realize ka sa New Testament, ginbaton mo ang grasya sang Ginoo, maging kabahin ka man sang kaluwasan nga ginatanyag sang aton Ginoo kag manluluwas. So amo na si Apostle Paul. Si Paul nagsiling sa Philippians 4:9. Nagdagoob, no? Those things which you have learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yadto mga butang nga inyo natun-an, kag nabaton, kag nabatian, kag nakit-an sa akon, himuan nyo. Kag ang Diyos sang kalinungan, magahatag pagidait upod sa inyo. Silinggani sa Philippians 3:16-19, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me. And mark them which walk so as you have us as an example. Nya maging sumulunod kamo sa akon. Ha? Ang problema sa sina nga text, kaya binila nga si Pablo lang ang sundon. Hindi po. Markahi sila which walks so as you have us. That is plural. For an example. Dala-dira ang iban nga mga apostle. Kabay pa nga, paskin paano sa aton pagtuon, may mga nakuha kita nga mga bilidhon nga pagtulunan. God bless anay mga utod ko. See you again the next day. God bless. God bless.